Okay, gaya ng nabanggit ko sa inyo kanina, kailangan muna natin ng alignment. And since wala tayong grasshopper at the moment, yung alignment na pwede nating gamitin is it's either land XML, which is I don't have also the land XML at the moment. So, ang similar na pwede nating gamitin using the Tekla structure is yung construction object, polycurve. So, pag isinelect mo yung construction object, okay, under construction object, punta ka sa polycurve. And then once na maselect mo yung polycurve, lalabas tong icon, itong floated na to. So meron tayong tinatawag na create arc by 3 points or arc using by tangent, start point, and end point. So ibig sabihin, itong arc by tangent and start point and end point, pwede kang mag-create ng S-curve. Okay? Simple curve lang. Siguro, we'll make it simple para at least ang idea lang naman natin dito is matutunan natin kung paano mag-create doon sa Bridge Creator. Okay? So, we'll make it simple. Okay, look. Click this one and then mag-click ka lang sa space dito sa Tekla structure. Make it sure na naka-click itong snap to any position sa snapping tools. And then look, 1, 2, something like this. Kung mapapansin mo, meron siyang length. Nakalagay dyan is, anong length yan? 139 meters, parang ganon. So, yan. Siguro gawin natin itong length na to. 1, and then, pwede mong i-S-curve na ganyan. And then, middle button of your mouse. So medyo hindi perfect yung pagka-S-curve ko, pero you can try it. Fit work area. So ulitin natin. Again, construction, polycurve. Select nyo yung pang tatlo. Create arc by tangent. Okay, see? 1. Mag-click ka lang ng maliit dito. And then yung third point, then doon mo makikita yung curvature mo. Okay, so ganyan. And then yung kung gusto mo ng S-curve, okay, and then middle button of your mouse. Okay, so I think this is good enough. Then fit work area para makita natin siya. So at this point of time, yung curve natin is only the horizontal one. Horizontal. Yung nakita natin example kanina, more on the vertical curve. Dito, horizontal muna. And then, let's move this one. Okay, let's move this one to 12 meters. Move, special, linear. Lagay natin 12 meters. Move 12 meters. Ngayon, kung ayaw nating makita itong ginawa natin na model, pwede naman natin pwede tayong pumunta sa view and then work area using 2 points. Tama? Work area using 2 points. Ayan. Para wala tayong makikitang ibang model dyan, kundi itong ating. So, pwede mo ring i-hide for the meantime yung ating grids. So dito lang tayo magko-concentrate sa ating alignment. Okay? Ngayon, ano yung sukat ng alignment natin? Approximately, pwede nating i-select yung measure and then pick natin yung dulo-dulo. Tingnan natin kung anong sukat niya. So, meron akong 320 meters. Tama ba? $320 meters is what? Maikli lang yun, ano? 320 meters. Maikli lang, ano? Tama ba? 320 meters.
Siguro, start na muna natin yan, 320 meters. 3, 2. Okay, now, let's start opening our bridge creator. So, paki-open yung bridge creator. Okay. So, kung mapapansin nyo, yung bridge creator natin, we're going to start from scratch. So, nothing there, ha? Nothing there. So, ano ang first step sa bridge creator? Siyempre, ang unang step natin dyan is we are going to convert our alignment to Tekla structure object. Okay? So, kung mapapansin mo, itong alignment na to, this is similar to itong construction object na to, this is similar to the alignment that we can get from 3D AutoCAD or LandXML. Okay? Pero kasi, okay, yung 3D AutoCAD, similar pala. Then yung LandXML, kapag nag-click ka rito ng More and then Browse, ito yung LandXML. Oh. Kung meron kang file ng LandXML, you can read it directly from here. No need for you to insert. Okay? So that's the difference from the AutoCAD. Pero at the moment, dahil meron tayong alignment using our construction object, ang first step natin is this. Kindly go to this More, okay? Click More. Na-pick nyo na yung More. Then, alignment file, dahil wala tayong XML, i-click natin to. Pick. Select nyo yung pick, and then, pick nyo yung construction line. And then, middle button of your mouse. So, anong name ang lumabas sa inyo? Polycurve? Polycurve. Okay. So ngayon, bago natin siya i-convert, kindly rename it. Double-click nyo yung name, and then, i-type nyo dyan is alignment _CL. Alignment _CL. So meaning, you can rename the alignment, kung anong alignment yung alignment name ang gusto mong ilagay. Okay, clear? And then convert. Okay? Active, make it, and then convert. So once na kinonvert mo siya, etong lalabas dyan, no? May triangle object, which is an item na gagamitin natin later. Okay? Then, okay, i-zoom in mo siya. Punta ngayon tayo sa, okay, naka-zoom in na, yes. Oops, sorry. Okay, that's it. Okay. You can stretch a little bit kasi minsan kapag maliit yung curvature, yung bridge natin, baka hindi umubra yung size na gagawin natin. Baka masyadong compacted. Okay? Alright. So, once na ma-convert mo na siya, no, punta tayo ngayon sa Manage. Nakita nyo yung Manage tab? So, below that, makikita nyo yung Draw Chainage on Alignment. Okay? Click nyo lang siya, and then, i-pick nyo yung triangle. Pick, and then middle button of your mouse. So, ayan na ngayon yung ating, yes, tama, around 320. Tama? Lumabas na sa inyo yung chainage. Yes. So, yan ngayon yung ating reference. Alright, then, you can cancel it or close it. And then, the thing is, yung alignment file ngayon natin dito sa main page natin, wala pa tayong nababasa. Wala pa, di ba? Ito, dapat meron ka na ritong main reference file, line. So, ang gagawin ngayon natin is zoom in uli, then read alignment. This time, we're going to read alignment na gagamitin natin sa ating modeling later. Okay? So, read alignment. So, pick. Okay, pick. I-click nyo yung triangle ng alignment and then middle button of mouse. Makikita mo ngayon dyan, ayun na, ang name niya na is alignment CL.
Ito na yung reference natin ngayon. Again read alignment. Okay, pick. Select mo yung triangle and then middle button of mouse. Ayan na siya. And then location by model origin and then hit OK. And that's it. Ito na. Lalabas na dapat yan. Okay? Meron na. Lalabas na dapat. Okay, middle button of mouse. Okay na siya. Sige. Okay na. Okay. So ngayon, once na meron na tayong alignment, and that's it. Kindly save this one. Lagay natin dito is, let's say, RP BDEC. Okay? Or you can put any name. Save. Ibig sabihin, pag iniload mo siya, lagi niyang i-read yung alignment na yan. Okay? So this time around, magkakaroon ngayon tayo ng creation ng ating profile. Burahin ko na to ha. Okay. So here, gawa tayo ng ating deck. Okay? This time, i-create natin itong profile na to using Bridge Creator. So makikita nyo yung sample nito. Ayan. Okay? So, ano yung distance nito? So, halimbawa is kung yung ating 110 meters, gawin natin itong lakihan natin 18 meters. Okay? And then, center line ha. So, 18 meters, ibig sabihin yung half nito is how much? 9,000. Okay? So, halimbawa, and then this one is 250. Okay? This one, pwede natin gawin na yung pinaka-slope niya, let's say 150. Okay? And then this one, pwede natin 2 meters muna. Okay? And this, so kung 9,000 yan, gawin natin itong gawin natin 2,000. Okay? 2,000. And this, sabihin natin na yung slope niya, 2,000, siguro 500 lang, or 700. So ngayon, kung ito is 2,700 less 9,000, ilan? 9,000 less 6,3 times 2, 12,6. Okay. Next. So from here, from this point, okay, kung ito is 2,000, 9,000 less 2,000, 7,000, tama? Less 300, 6,700. Less 500, 6,200. 6,200. And then, this one will be 500. And then, ito is 150 ulit. Okay? So ito, ganun din. 500 by 150. 500, 150. Okay? Ngayon, this one, depende na, okay, ito is magkakaroon to ng variation.
yung itong distance nito. Later, tingnan natin kung ano yung value na pwede natin ilagay. Pero at the moment, yun munang outer shape. Okay? So ngayon, paano natin gagawin yan? Okay, look. First is you need to add the key section. Okay? Paki-click nyo yun, add key section. So, nandito na lahat sa key section. Then, select nyo yung empty. And then, click nyo yung edit. So, ito yung empty, edit. Dito ngayon tayo gagawa ng ating key section. So, dito sa name, lagyan na agad natin ng section here. So, halimbawa, BDEC. Okay? And then, yung alignment proxy, kung mapapansin nyo, yung alignment proxy is alignment CL na. Yeah? So, alignment CL. Ibig sabihin, ayun, ando na yung reference natin, yung alignment CL natin. Okay? So, ngayon, paano tayo mag-start? So, from this reference, constraint to alignment CL, mag-start tayo ng outer face. Outer face. Halimbawa, nandito na tayo sa alignment proxy, no? Doon sa right-hand side, iselect nyo yung outer face. Nakuha na? And then, below that, makikita nyo yung P1. Select nyo yung alignment CL. Okay? So, ito ngayong magiging start ng point natin ng ating bridge deck. And then, 0, 0, and then click plus sign. Okay? So, ibig sabihin, yung 0, 0 natin, naka-constraint siya doon sa alignment. Okay, constraint. Ibig sabihin, lagi siya doon. Ngayon, paano natin gagawin ngayon itong shape na to? Unang point. Ito, madali to kung meron, kasi ito, approximate dimension lang to kung ano lang yung makita natin. Pero kung meron ka ng AutoCAD file, pwede mong lagyan ng dimension yan. Susundan mo na lang yon. Yung coordinates ng X and Y. So kung mapapansin nyo ito, DU and DV, this is X and this is Y. Positive, negative. Kaya madali lang. Parang mahirap lang tingnan pero madali lang siya. Okay. Ang next natin is yung point 1. Ito. 9,000. So yung point 1, una, iselect mo yung outer face 0. Okay, ganito yung magiging workflow Pag gagawa ka, kung ano yung huli na point, yun yung isi-select mo to create another point. Kasi yun yung reference mo ng second point Okay? So from outer 0, ano yung X natin? Ano yung X? 9,000 Susundan ko lang yung sasabihin nyo 9,000. And then yung Y, 0. Perfect. Ayun. Ayun na yung 1 natin. Pag nagawa nyo yung tatlo dito, then madali na siya. Next, yung point 2. Ang point 2, ang reference niya is phase 1. So ngayon, yung X niya, ano? 0. Yung Y niya, yung DV, ano? Negative 250. And then plus. Okay, yung next natin, yung iba na susundan na kasi continuous lang siya pare-pareho lang siya. Iba lang yung value. Ang next natin is outer face 2 na. Di ba? So 2. And then yung X niya or yung DU, anong value? Going back, negative. 2,000, tama? And then, Y is negative 150. And then plus. So, yun.
And then next, 3 is negative 700. And then negative 2,000 plus. Ngayon. And then next is negative 12,600. Tama, no? And then 0. See? Ano lang siya? Sunod-sunod lang, oh. Continuous lang siya. And then yung 5 uulitin mo lang yung yung kanina, di ba? So magiging negative 700 and then positive naman to 2,000. And then yung 6 naman is magiging negative 2,000 positive 150 plus and lastly 0 250. Done. Okay, kung gusto natin na medyo malapad yung wing, paano natin i-edit? Punta ka doon sa yung 3. Yung 3. Sa halip na 2,000, gawin nating 2,500. Anong mangyayari? Tingnan natin, ha. Pag ginawa nating 2,500, mag-a-adjust siya. So, ibig sabihin, yung 12,600 magiging 11,600. Tama? Yung 5 ngayon, magiging 11,600. Yeah. And then this one will be 2,500 also. Okay. So, palitan natin to, ha. Palitan natin to. Gawin natin itong 11,600. And then this one will be 2,500. Now, ang susunod ngayon dyan is yung ating inner face. Sige, hintayin natin yung iba. Let's start with the inner. So sa inner natin, kung mapapansin nyo, yun pa rin ang reference natin, alignment, no? Pero naalala nyo kanina, yung category natin, sinelect natin yung outer. This time, iselect naman natin ngayon yung inner face. So once na na-select mo yung inner face, paano tayo magkakaroon ng inner face ngayon dito? Nakita niyo itong yung add inner face, plus sign. Kindly click that one. Click. Ayun. So dito sa left hand side, makikita niyo yung inner face. Okay? Nakita niyo na yung inner face? Anong reference ng inner face? Center line. Center line, di ba? Yung outer face, ang reference niya, center line pa rin, di ba? Pero this time, kanina, yung outer face, 0, 0 lang yung 0, 0 lang. Pero ngayon, sa inner face, maglalagay ngayon ako dito ng value ng Y ng DV. Vertical direction. Ano to? 250 rin. Ito. From here to here is 250 also. Ito, 250 from this point. Okay? So, type natin negative 250. And then add. Sorry. Mali pala. Hindi pala siya add. Sorry, hindi siya add. Basta, i-250 mo lang siya. Ulitin ko. Baka malito kayo. So, outer face, di ba? From outer face, isaselect ko itong inner face and then plus. So, once na nag-add ako rito, makikita nyo yung inner face, ang reference niya is CL. Okay? Then, sa V, maglalagay akong negative 250, pero hindi ko siya ipa-plus sign.
Hindi ako magpa-plus sign kasi ka-add ko lang niya eh. Ka-add ko lang sa kanya. So, all I have to do is to enter. Kaya, itong 0, ang reference niya is yung alignment, pero nag-move lang siya below 250. Okay? Clear? Kasi kanina nag-add ako, kaya ang nangyari, yung 0, nalagyan pa ng 1. So, may doble. Okay? So, make it sure na isa lang siya. Okay na tayo? Next. So, under inner face. So, lahat tayo meron ng inner face 1. Ha? From our 0, iselect ko yung 0, inner, going to right, ilan? 6'2", di ba? 6'2". Kaya lang, nag-ano na ako dyan eh, okay, gawin ko lang 6,000. And then this one is 0. Plus. Okay, so sobra. So, ang gagawin ko is, gawin ko itong 5,700. Okay? Gawin natin itong 5,700. Sabi ko nga sa inyo, nag-approximate lang tayo rito. 5,700. Okay? And then, yung number 2 naman, yung number 2, ang gagawin natin is select mo yung inner face 1. Okay? This one will be 1,000 and then negative 150 plus. Oh, sorry. Hindi. Over siya. Over siya. Palitan natin to. Instead na 5,700, gawin natin na 5,000. Tingnan natin. Yes. So, yung 5,700, 5,000 na lang pala. Sorry. 5,000. Okay? So, ulit. Yung 1, ang value ng 1, balikan nyo rito sa taas ha, 5,000 and 0. Yung 2, ang value is 1,000 and negative 150. Okay? And then, yung 3, wala pa akong value dito. So, ibig sabihin, kung ito is 200, kung ito is 2,000 less 250, okay, ito is 250 ulit. 250. 2,000 less 250 less 200. Ilan? 1,550. Tama? So this one will be 1,550. Sorry, medyo messy na yung ating So this will be negative 700 and then negative 1,550. Tingnan natin kung anong kalalabasan. Ayun. Pero kung mapapansin nyo, hindi siya parallel dito. So siguro gawin lang natin tong negative 600. Ayun. Or negative 550. So approximate na lang. Okay? Approximate na lang. Okay. Yung approximation natin, yung kanina dito sa labas, 700 ginawa natin. Yung sa loob, 550. Okay? So kindly do that one. And then number 4 is negative 1,000 and then negative 200 plus. Ayun. Yun yung shape ko. Ayan, uulitin nyo na lang ulit. So siguro, malinaw naman dito. Check nyo na lang ha. Yung 1, ano yung value ng 1 ko? Value ng 1 is this. This one. Like, positive 5,000 and then 0. Yung value ng... Okay, pakita ko sa inyo para yun na lang ang sundan nyo. Ang value ng 2 ko, 2 is negative 550
and negative 15550. 1550. Ang value ng 4 is negative 1,000 and negative 200 ito. So again, always refer from the previous point. Pakigawa muna to bago. Yung next is, ituloy nyo na lang according doon sa dimensions. Nyo ha. So yung 4, select ko yung 4 para magkaroon ako ng 0.5 which is negative 89. And then this one will be 0 plus. And then yung 6 ko naman, ganon din. Negative 1,000 and then positive 200 plus. Okay? And then yung pang 6 ko is negative 550. Sorry. Tama ba? 550 and then positive 1550. Okay? And then lastly, 1,000 and then plus 150. Okay, done. Or not tayong okay, so paglalagyan natin to ng radius, mapapansin nyo, iselect nyo yung point. Okay, select the point. Select nyo yung point 3. Mag-highlight siya, di ba? Pag nag-highlight siya, doon sa taas, makikita nyo, merong radius. I-click nyo yung radius, madidistort siya. Bigla siyang mawawala. Kasi, kailangan nyong mag-select ng proper chamfer, which is the fillet or the rounding chamfer. Pagka-select nyo ng rounding chamfer, at nalagyan nyo to ng value, and then you enter, ayun na siya. Ulit ha, same thing ha, there's no special thing here. Okay, select the 4, radius, ulit, rounding chamfer, 300, enter, balik. Okay, ulit. Ba't nawala? Okay, once na nawala na ganyan, i-close mo lang and then open ulit. So, ulit, number 5, select mo siya, radius, rounding, and then 300. Enter. And lastly, again, ulit, select, radius, rounding chamfer, 300, enter. And that's it. Value ng? Sa baba. Okay. Ayan. Okay. Click ko to ha. Delete natin to. BDEC, copy. And then, i-change natin to sa BDEC 1. Alright? So, once na BDEC 1 na yan, papalitan ngayon natin to ng height para magkaroon siya ng differentiation doon sa BDEC. So, itong 4, mag-a-add lang ako ng additional 2 meters. So, gawin ko siyang 4 meters. So, madidistort siya. Puntahan mo yung 6. And then, gawin mo siyang 4 meters. Okay? Then, itong 3, gawin mo siyang 3,550. Okay? And then, yung 7, gawin mo siyang 3,550. Ngayon, yung thickness nito, kasi parang lumiit yung dito sa baba, di ba? Yung 3 ngayon, sa halip na 550, gawin mo siyang 600. And then, itong 5, sa halip na 8,900, gawin mo siyang 8,800. And then, yung 7, gawin mo ulit siyang negative 600. Para maging pantay siya or parallel dito sa kabila. So, that's it. So, meron na ngayon tayong dalawang shape. Isang 2,000, isang 4,000.
Okay. Okay na yan. And then hit OK. So meron tayong BDEC and then BDEC 1. Save. So nasa save po yun, sir, pagka-save, pero hindi po siya kita doon sa ano. Saan? Pero sinave. Once na meron na tayong profile ng BDEC, isave mo lang siya. Save. And then, kung mapapansin nyo, yung chainage niya is nag-start siya sa 0. Okay? So, kailangan nating mag-create ng shape name kasi itong profile na ginawa natin is masasave siya as an item. So, ano yung shape name? Halimbawa, pwede na rin naman nating ilagay na BDEC na rin siya. BDEC, pero yung name natin, complete as bridge deck. Kasi ito na yung name. And then material is C40. And then yung color mo, pwede mong baguhin yung color. Let's say 11. Okay, save. 11, save. Okay, ngayon. Once na meron ka na nitong information na to, yung chainage station, makikita mo ngayon dito itong start and end. So chainage station, makikita mo yung start and end. Tama? So subukan muna natin. Mag-start tayo sa 0, mag-end tayo sa 60 meters. Okay? 0 to 60 meters. And then, save and create. Nagki-create na ngayon siya ng profile. See? Curve deck. Okay na? Hindi nag ano? Mag-i-start ako ng 60 to 300, highlight, and then modify. So, ito na yung magiging ano ko. Ito na yung magiging forma ng aking bridge deck. Okay? Ayan na yung bridge deck ko. Okay, ang gawin natin, ang susunod natin gagawin ganito. From 30, okay, dito muna tayo mag-concentrate ha. Sa 0 to 150, which is curve naman siya. Save. Okay. Try muna nating maglagay ng pier. So let's say yung pier natin nasa 10 meter mark. Yung pier. Maglalagay lang muna ako ng isang pier and then later on you can try. Okay. Sa pier, kung mapapansin nyo rito, ito yung RP pier. Ang gagawin ko lang dito is this. Halimbawa, okay, ganito pala. Yung unang pier by default is 10 meters, tama? 10 meters. So sa pangalawang pier, let's say kung ang ating ang size nito is 4,450 2 meters. Okay. Gawin natin siyang 8 meters. 8 meters and then i-save as natin to sa 8M. 8 meters. Save as. Yung isa naman is 10 meters. And then i-save as natin siya sa 10 meters. Save as. So, ibig sabihin, yung ating RP pier is meron tayong 8 meters at meron tayong 10 meters. Naalala nyo kanina yung ginawa nating, parameters, no? 10 meters tsaka 8 meters. Meron na tayong dalawang attributes dyan.
So ngayon, let's call this one, highlight. And then, punta kayo dito sa component. Anyway, ulitin natin to later. Punta tayo dito sa component and then, iselect nyo yung component. Select nyo yung component and then look for the RP peer. Underscore. Yeah, RP peer. Double click. And then, eto na yung RP peer. And then, yung preset natin is 10 meters muna. 10 meters. So, anong start ng ating peer dito? So, we're going to start from 10 meters. Dito, 10. And then, 11. 10 and 11. So, ibig sabihin, yung peak point mo, 10 to 11. Anyway, let me show this one to you first, and then, rotation, top. And then, yung point natin, select natin yung alignment. And then, along next, save. And then, highlight, modify. Okay. Ito na siya. Pero yung positioning na lang. Kulang natin, di ba? So, ulitin ko, So, let's continue creating or adding the peer or column. Okay? So, again, from your bridge creator, kindly go to the component. Okay, kindly go to the component. Okay, go to the component. And then, click the components. Select the component and then type RP underscore peer. Alright? RP underscore peer. Select nyo siya. And then, ano yung name natin? Let's say RP peer 1. Okay? Yung preset nyan, isa-select ko yung 10 meters. And then, yung start nito is, mag-i-start yung aking peer dito sa 10 meter mark. Okay? 10 meter horizontal. Type ko lang dito 10. And then, di ba pag create natin ng part, pick 2 points. So, 10 to 11. Para magsiselect lang ko ng 1, 2. So, ano yung 11? Yun yung pinaka-second point ko. Doon sa chainage. So, 11. And then, interval 0, it's okay. And then, next is what? Make it front, make it top. Okay, make it top. And then, sa handle, kailangan nating iselect yung alignment and then along next. Along next. And highlight and then modify. So, pakisunod lang yung pakisunod lang yung, kita nyo naman yung value, no? Pakisunod lang tong value and then you highlight and then modify. Okay? Okay. There you go. Pero, syempre, ano siya, no? Kasi yung alignment, yung location niya is nandun pa rin sa taas ng alignment. Para mag-move siya, kailangan kong baguhin yung ating at depth. So, at depth natin, ano ba yung size ng ating, ano ba yung size nito? Diba, 250 plus 150, 400, plus 2,000, ilan? 2,400. So, let's say meron akong 100 na, ano yan? Tawag dito? Bearing. Or maybe 150 na bearing. So, ang gagawin ko rito is
2550. Negative 2550. Okay? Highlight and then modify. Kasi mamaya pwede akong maglagay ng bearing sa ilalim eh. Or even I can put the bearing inside the custom component para hindi na isa-isa. Oh, see? Ayun. Nice, di ba? So, 80. Okay. Ngayon, di ba ang ating bridge or bridge deck is 0 to 150. Ano ang gitna ng 0 to 150? 75. 75. Oh, let's say mag-a-add ako ng dalawa pang pier. Okay, dalawa pang pier. Iseselect ko lang yung pier na to dahil may setting na ako dito eh. 'Di ba may setting na tayo? Gagawin ko lang, i-copy ko lang siya. Ang papalitan ko lang dito is ito, 75 and 76. Yun lang pinalitan ko kasi same setting na eh. Kaya mas maganda na pag kinopy mo, yung setting niya nandoon na. And then, i-copy ko lang ulit ito, or this one will be 2, pier 2. And then, i-copy ko lang ulit ito. And then, this one will be pier 3. And then, this will be 140 and then 141. Okay? Save. Highlight. And then look. Modify. So, magpe-place ngayon dyan yung tatlong pier with crosshead ko. Okay? See this? Start and 75, 76. Kung naalala nyo, sa yung ating pier, di ba? Yung ating pier, halimbawa, ito yung side view ng pier. Di ba meron tayong point dito? Ito yung center ng pier, di ba? So, andito yung 75. And then, yung second point is anywhere. Ang mahalaga yung first peak point kasi yun yung pinaka-center ng pier. Okay, ngayon, halimbawa, itong center, itong mid-pier na to, okay, look highlight, yung second pier, yung preset, papalitan ko ng 8 meters. Okay? Papalitan ko ng 8 meters. And then, dahil pinalitan ko to ng 8 meters, yung at depth, gagawin kong 4. Ibig sabihin, bababa siya. Tama? Then, modify, look what will happen. Okay? See? Okay, clear tayo dito? Alright. Start we will add a tapered. Okay, the first thing to identify here is the chainage station from one point to another point. So, from 0 to 150, correct? From 0 to 150. So, dito, magkakaroon ngayon tayo na, okay from, on this point, this one is B deck, and then here, this one is B deck, and then here, here, here. So this one will be B deck 1, both B deck 1, and then this one will be B deck. So what's the meaning of that? B deck, ibig sabihin, pantay-pantay siya. Yung B deck 1, nandito yung height, di ba? And then ito, B deck, and then there you go. Tama? So ang mangyayari, from 0 sa
In my example, kasi iba-iba tayo na example. Kunin nyo na lang yung midpoint sa inyo. From 0 to my 150 here, or 150, from 150, okay? So, di ba sabi ko nga sa inyo, 60. So, 0, this one is 60. This one is 75. So, kung 75 to, 90. Tama? 90. And then 150. So, yun yung magiging cut natin. Okay, let's show it here. So, BDEC. Yung susunod na profile, kailangan BDEC pa rin, di ba? So, ibig sabihin, yung susunod na profile, ang gagawin ko is, magka-copy lang ako. Copy. Okay, copy. So, from 0, yung kinapi ko, dapat anong station yon? 60. So, this one will be 60. Okay, 60. Ngayon, yung susunod na section should be BDEC 1. Tama? What should I do? Should I copy or should I plus? Plus. Kasi pag copy, BDEC pa rin siya. Then pag plus, look, pag plus, pwede kang mamili. BDEC 1. And then, na-change na naman natin yung BDEC 1, di ba, kanina? So, i-click OK. So, yun, BDEC 1. So, ano ngayon yung station ng BDEC 1? Hindi. 70. 1, 2, 3. Yeah, tama. 73, sorry. 73. 73. Okay? Ngayon, ayun, oh. Ayun na yung preview, oh. Tama? So ngayon, yung susunod should be BDEC 1. Copy or plus? Copy. Kasi same eh. Okay. Sorry ah. Okay. Ang susunod naman dito is anong station to? So kung 73 dito plus 4, 77, very good. 77. Okay. Okay, ngayon, ang susunod is BDEC na. Plus. Okay? Kaya may save dito para pag plus mo, pwede mong kuhanin. Okay? So ano na to? 90. Tama? 90. And then lastly, copy. 150. Save. Don't forget to save. So, highlight. Okay. Cross your finger and modify. Yo! Yo, nice. Okay? Do we have the same outcome? Okay, so for parabolic, kung gusto natin gawin itong parabolic shape, ang gagawin lang natin is this. Okay, let's see tingnan natin. Baka dapat palitan natin to. Pero anyway, let's try first. Una, ang gagawin natin dito sa BDEC, itong BDEC, edit. Okay, edit. So under this BDEC, kung mapapansin nyo, meron tayo itong number 4. Kapag i-click nyo itong number 4, okay, sa outer select nyo yung number 4, paki-select. Nag-highlight na. Dito sa ating cross-section editor, pag
i-move mo siya downward, punta ka sa baba, may option pa dyan. Longitudinal geometry. Sa ngayon, ang ginagamit natin dito sa point 4 is linear. Kaya yung tapered natin straight eh. Pero pag pinull down mo yan, meron tayong iba-ibang option. So, iselect natin tong PF2. Yan, PF2. Kita nyo? Sorry. P2F. P2F. Kaya pala na, ganun siya mo. Wala namang PF2 Okay, P2F. Okay, so sa P2F, mapapansin mo dito, ito yung value, then meron siyang F value rito. So ngayon, sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam kung anong value ang ilalagay natin dito, pero for the meantime, siguro maglagay tayo dito ng, let's say, kanina is from what? From 60 to 70 what? 73. Anong difference nun? 73 minus 60. 13. Anong half? Sabihin natin 5,000 to. 5,000. Okay? So once na i-click mo yung P2F and then yung F natin, naglagay tayo ng 5,000. Ngayon, i-select mo naman, okay, walang nakalagay dyan na modify, no? Basta i-select mo lang yan. And then, the next thing is, i-select mo na yung 0.5. So sa 0.5, papalitan mo lang uli siya ng P2F and that's it. 5,000 na automatic siya. Kasi outer. Okay? Next. Dito sa 3, yung sa inner naman. Kasi yung inner, dapat palitan din natin. Actually, yung sample namin last Monday, gano'n lang nangyari. Ang pinalitan lang namin is outer. Yung inner, kailangan palitan mo rin. Kasi ang mangyayari, yung outer is naka-curve, yung inner is naka-straight, lalabas yung profile. Tama? So ngayon, dapat palitan din natin siya ng same value. So, select mo yung 3, and then linear, P2F, and then 5,000 din. And then select mo yung 4, select, and then P2F. Yun, P2, ano lang, select mo lang siya and P2F, basta nalagyan mo na siya ng value. Select mo yung 5, P2F. Select mo yung, dito, is 5,000. Select mo yung 6, and then, P2F, 5,000. Okay, so ito ngayon yung sa B-deck. Okay, ito ngayon yung sa B-deck. Ngayon, select natin, hit OK. And then, punta naman ngayon tayo doon sa 73, B-deck 1. 73, B-deck 1, and then i-modify uli natin. So, ang gagawin natin dito, uulitin lang natin yung ginawa natin. Just repeat the procedure. Go to the number 4. Okay. P2F. Then 5,000. Okay. Number 5, 0.5. P2F. 5,000. And then 3. P2F. 5,000. 4. P2F. 5,000. 5. P2F. 5,000, and then 6, P2F, and then 5,000. And then hit OK. So inulit ko lang yung yung procedure nun. So save, and then highlight, and then modify. Tingnan natin kung tama yung mga ginawa natin dito. Oops. Okay. Wrong mistake. Okay. Bakit nagkaganito? Okay? Anyway, no worry. Babalikan ko lang uli yung B-deck ko. This one. And then, I'm going to change this one to reverse. Hindi. Bakit ganon? Sorry Teka. Ulit. Ano ba yung B-deck? Okay, this one, then this one. This one. Bakit nawala yung 5,000 ko dito?
Okay. Parang... Okay. Ito, nawala rin yung 5,000 ko rito. And then this one. Okay. Tingnan natin ha. Baka yun ang dahilan. Pero, no worry. We can check that one. This one. P2F. This one. Okay. Nawala yung 5,000. Dapat pala, pag click mo, i-enter mo muna. Nawawala kasi. Ayun. Dapat enter, sorry. Ayan. Okay, and then highlight and modify. Gumana na. Nag-curve na ganon. Kasi kung hindi, pwede natin gawin na reverse. Reverse yung curve. Kasi ito, ang curve niya pababa eh. Oh, sa akin hindi pa rin eh. Sa inyo gumana? Okay, so sa akin, ang gagawin ko, okay, maybe this one is a different case. Ang gagawin ko lang dito is gagawin ko lang reverse. Okay? Reverse. And then this one is reverse. Reverse. Tingnan nga natin kung ayun. Reverse. Okay? So, ang mali ko rito is kinopya ko siya. Then, ang nangyari is yung BDEC, yung other BDEC 1, hindi siya parabolic. So, kailangan kong ulitin siya ulit doon sa BDEC 1 and BDEC. Okay? Or magkakaiba pala kasi siyang profile. Hindi dahil sa pareho siya ng name, magkakaiba siya ng profile. So, all I have to do is to select again the BDEC 1 and then change it. This one. Kasi ang nangyari, yung isang side lang yung parabolic eh. Yung kabila, naka-tapered pa rin. So, select mo yung 4 ulit. And then, P2F, 5,000. P2F, 5,000. Okay na? Pati yung reverse na gumana. P2F. Okay. So, BDEC 1. And then, lastly, ito. So, same thing. P2F. Alright. And then, save, highlight. So, hindi ko siya ni-reverse. Later on na lang kung sakaling kailangan. Okay. Goods. Alright. Then save. Ngayon, ang kagandahan dito sa custom component, kung gusto nating maglagay ng what do you call that, bearing, hindi na natin iisa-isahin to.
Hindi na natin ilalagay yung bearing doon sa top ng crosshead. Kasi ang gagawin natin dito is i-edit lang natin yung custom component. Look, right click, edit custom component. So dito, halimbawa, maglalagay ako dito ng edit points. Gawin ko to 2. Apply. So halimbawa, ito yung bearing ko. Select ko lang to and then 1, 2. Bakit? Sorry. Dito. 1, 2. Oops. Yung kasi yung center niya. It's okay. Ang gagawin ko lang dito is i-explode ko lang to. Sabihin natin na ito is 50, modify. Okay? And then, right-click, explode, move, and then copy. So ito, kinopy ko lang siya inside the custom component. Okay? So once na nasa custom component na siya, pag i-kinlose ko, say yes. Okay? Sasama na siya. Look what will happen. Yun. And then, meron na rin to. Ayun. Meron na siya lahat. Okay. Done with this.